Ayan, so welcome back po sa ating channel. So kayo ba gusto nyo rin ng motor na inline 4? Nakapag-ipon na kayo, may budget ng konti, di ba? And gusto nyo kumuha ng first inline 4 bike nyo. Inline 4 na motor na kilala natin dito sa Pilipinas as tunog big bike. So kung kayo target nyo kumuha ng inline 4 ngayong 2023, 2024, so nasa tamang video kayo kasi pag-uusapan natin yung mga affordable inline 4 yung mga affordable inline 4 bikes dito sa Pilipinas. So yun na nga, may budget na kayo, may naipon na kayo, pang target nyo inline 4. Kasi inline 4 yung motor na grabe tumunog, yung tipong pumupunit ng daan, patos talagang lilingunin ka pag dumaan ka. So pasigaw na lang sila ng bomba. Wala na tayong panggas, inline 4 pa. Pula po 200 lang. Thank you. Ayun, so bago pala tayo pumunta sa listahan, ano nga ba yung inline 4? Inline 4, yan yung parang setup ng makina. So yan yung setup ng makina ng motor na makikita nyo yan. Merong 4 na cylinder, diba? So yan yung 4 cylinder kumbaga sa mga motor. Yan po yung pinaka nagbibigay ng talagang big bike sound or tunog na kilala natin sa Pinas as tunog big bike. So wala po yung tunog sa tambucho lang, hindi lang basta magpalit kang tambucho ganito na yung tunog, nasa makina rin po yun. So yan, nasa number ng cylinder natin, so 4, kaya ganito po tumunog yung motor natin. Ayun, so unang una po sa listahan natin, top 1 sa affordable big bike ngayong 2024 sa Pilipinas, pwede nyo i-consider as your first inline 4 bike is ang Kawasaki Ninja ZX25R. So bakit ZX25R? Kasi si ZX25R siya yung, well, sa pricing siya yung pinaka-affordable inline 4 talaga. Price at 393,000, makukuha nyo na yung ZX25R na standard version. And then price at 429,000 na tayo, magdagdag ka lang ng konti, makukuha mo na yung SE version. So si ZX25R kasi, kung di nyo na itatanong, siya yung pinaka nagsimula ng channel natin. Unang inline 4 bike din natin si ZX25R. Talagang grabe, napakaingay ng motor na yun. Kung paingayan na lang rin yung usapan, maingay si ZX25R. So siya yung una sa pila kasi si ZX25R 4-cylinder na screamer bike. So talagang grabe, tumili yung motor na yon. So kung gusto niya na lang rin ng tunog inline 4, napaka sulit na motor. May maingay din sa likod natin So next naman sa listahan is ang Benelli. Wait lang. Uy, MV Agusta Dragster. Angas. So hindi ko mabuksan yung phone ko. Nandito
Nandito yung listahan ko eh. Nakaangas na gusto. Yes sir. Ayan, so pangalawa sa listahan natin ang Benelli 600i. Price at 438,000. So imagine for only 438,000, naka 600cc inline 4 naked bike ka na. Benelli is a Italian Chinese bike kung hindi ako nagkakamali. And then yan, kita nyo naman napakaganda, napaka-aggressive ng styling nito. Dagdag pa yung angas ng IMB Agusta. So napaka-aggressive ng styling, dagdag nyo pa yung underseat tail ni MB, ay ni MB tuloy. So, grabe, expressway legal, napakaganda ng styling, napakaganda tumunog. Actually, isa sa notable para sa Benelli is yung mga is yung engine nila. Ibang iba yung tunog ng mga Benelli bikes, especially itong 600i. So napakabuo tumunog, talagang malalim. Ang pinaka madalas lang na dilema kasi ng Benelli dito sa Pilipinas, si Benelli nga parang Italian Chinese bike siya, 'di ba? So nadadala ng mindset ng Pinoy na kapag China, pag galing China low quality eh. Pag galing China ano eh, parang madali masira, ganun yung parang nagiging mindset natin mga Pinoy pagdating sa Chinese bikes eh, Chinese products. Pero iba si Benelli, talagang napaka solid. Hindi pa ako nakaka-try, pero base sa mga napapanood ko, sa mga owners din ng Benelli 600i, napaka sulit na motor na ito. For its price point na 438k, raw 600cc bike, raw as in wala kasi siya masyadong technology, pero kung inline 4 na lang rin yung habol mo na 600cc expressway legal, 'di ba? Okay na to. So next naman sa listahan natin ang ZX4RR. Si ZX4RR naman 400cc inline 4 screamer ulit. Given na siya nga yung big brother ni 25R, nasa same family sila, talagang screamer family tong mga ZX na to. And this time, syempre 400cc na siya, so expressway legal. So makukuha nyo yung ZX4RR for around 499,000. So 500,000 na rin sarado. Ang kaibahan nito sa ZX25R, parang 'di ba, ZX25R kasi 250cc, hindi pwede sa expressway. Ito, pwede kayo mag-expressway dito. Syempre, more power. Given na 400cc siya. Syempre, gawang Kawasaki. Ang common concern lang talaga ng mga tao dito is yung torque. Sinasabi nila, parang napakahina ng arangkada. Actually, totoo naman. Pero kasi, nalilimutan natin ng mga tao na 400cc lang talaga si ZX4RR, diba? So, ang lakas niya, pang 400cc, actually malakas pa nga siya para sa isang 400cc, diba? Expressway legal, 500,000 ZX4RR. So next sa pila is yung CB650R. 650cc siya, gawang Honda. Alam naman natin pag gawang Honda, andyan na nakatatak na sa Honda yung pagiging reliable, pagiging talagang mapagkakatiwalaan mo yung makina. Styling nito parang nasa medyo neo-retro, kumbaga modern na hinaluan ng classic. Ang masasabi ko dito, talagang raw power, napakalakas. Pag piniga mo 600cc power, makukuha mo, hindi ka kukulangin dito sa CB650. Iba yung tunog ng Honda eh. Tingnan, parang merong garalgal na malalim, ganun. Diba? Merong garalgal, parang may plema, tulad nga ng sinasabi ng iba. Nakapogi ng motor na to, especially yung Black Edition. Kung hindi lang talaga tayo sports bike person, malamang napabili tayo nung itim, yung all black na CB650R. Napaka-pogi nun, promise. Ay, sorry. Thank you.
pila is yung QJ Motor SRK 600RC. Actually, ito wala pa talaga akong masyadong idea sa motor na to. Pero sinama natin siya sa pila kasi ang price point niya dito sa Pilipinas is 528,000. Nakita ko lang to sa vlog ni Boss Red Sweet Potato. So sports bike inline 4 600cc. 'Di ba? QJ Motor is a brand from China. Pero ito maganda rin na nagkakaroon ng mga new companies, new motorcycle companies na pumapasok sa Pilipinas. At least mas may option tayo, 'di ba? And tingnan nyo, nakapagbigay sila ng 600cc sports bike for only 528,000. Siguro wala rin ako masishare pa dito, pero ang masasabi ko lang sa kanya, napaka-aggressive ng styling. In terms of sound din, syempre inline 4, napakaganda tumunog. Next naman, syempre ang ating pinakamamahal na motor, CBR 650R. Same engine sila ng CB650. Share sila ng same 650cc engine. Ang kaibahan lang nito sa CB650 talaga yung pagiging sports niya, yung clip-ons, yung mga fairings dito sa harap. Ang lamang lang talaga ni CBR is yung aerodynamics, kasi pagdating sa highway talagang lulusot lang kayo sa hangin eh. Hindi tulad ng CB650 na talagang sasaluhin mo yung hangin, ganun. So maganda dito, wala to masyadong technology, pero pag piniga mo at low RPM, andun yung torque. Then pag sinagad mo pa, talagang yung top end niya malakas pa rin. For only 549,000, yan, makukuha nyo na tong CBR 650R. Ayun, so last but not the least sa ating listahan, ang Z900. So for only 566,000, actually hindi na maliit na pera yung 566,000, almost 600k na nga rin yan. Pero ang titignan kasi natin dyan, imagine 900cc na yun, 'di ba? 900cc inline 4 and gawang Kawasaki pa. Parang kung hindi pa ba sulit yun, ano na lang yung sulit. Nice. Kasi usually ang mga 900cc presyohan niyan nasa 600k pataas na talaga eh. 700k, diba? XSR 900, MT-09. Yun nga yung sinasabi nila sa mga papanood ko, there's no replacement for displacement. Talagang iba pa rin yung power kapag higher cc. O kaya eto si Z900, kung budget mo 500,000, magdagdag ka na lang ng konti, Z900 na, 900cc na, diba? Ayun lang, so itong listahan kasi natin hindi siya masyadong detailed, parang in terms of presyo lang talaga. Kasi tayo actually, di ba, hindi naman tayo parang grabe kayaman na bili ng big bike. Hindi tayo tulad ni Boss Kenji na grabe sa big bike. Isang buong garahe niya puro super bike eh. So sa atin napakalaking bagay ng budget, ng money, 'di ba? And then kung talagang medyo kapos tayo sa budget, syempre andyan pa rin naman yung option na bumili tayo ng mga second hand na motor, 'di ba? Ang dami sa Facebook Marketplace. Pero syempre ingat lang rin sa pagdating sa mga ibang seller, kasi maraming nananamantala, merong mga nandadaya ng Odo, biglang gamit na 50k Odo na, pero ginagawa nilang 6k Odo lang, 13k Odo. Maraming ganon, so ingat lang rin. So siguraduhin yung mapagkakatiwalaan nyo yung pagbibilhan nyo ng second hand na motor. Pero yun, so marami tayong option para magkaroon ng ating first inline 4 na motor. So talagang ano lang, tiyaga lang, ipon lang, makuha rin natin yan. So kasi ako talaga inline 4 fan ako eh. Gusto ko talaga yung tunog big bike, kaya pinag-ipunan talaga natin. And ayan, nandito tayo. So ito yung masishare ko sa inyo, yung listahan, para kahit papano meron kayong idea sa mga presyo na pwede nyong kunin na motor.